Clean hands are within reach. Yan ang sabi, di ba? Yan po ang tema ng Global Hand Washing para sa taong ito. Gaano nga ba kahalaga ang paghuhugas ng kamay para sa isang malusog na pamumuhay? Kausapin natin tungkol dyan si Andrea Liasen ng Health Promotion Bureau ng Department of Health. Magandang umaga at welcome po sa Balita Ko. Magandang umaga po. Yes, makikikamusta lamang ho kami dito sa pagsusulong ng Pilipinas, no, in terms of pagsasanay, di ba, dun sa paghuhugas po ng kamay. At syempre, kung gaano kaahalaga nga ito? Actually, marami po tayong mga ginagawang hakbang, no, para makaugalian ng mga Pilipino ang tama at palagi ang paghuhugas ng kamay. Sa mga schools at communities, sinusulong natin ang hand washing para maging healthy habit ito ng bawat isang bata at mamamayan. We have group hand washing activities in schools, and we've been encouraging and capacitating our local governments din po, no, to use behavioral nudges or yung mga subtle cues in the environment to remind people to always wash their hands. Oo, pero Tsaka, yes, go ahead. sorry, Sige po, go ahead, ma'am. Yes, and we've been advocating also, no, for investments in hand washing facilities and sa mga infrastructure para syempre na i-ensure din natin na mayroong enabling environment palagi para sa paghuhugas ng kamay. Kasi alam nga natin kung gaano ito kahalaga. Oo, di ba nakatulong din yung pandemya, no, noong 2020 kasi mas marami tayong mga paalala, di ba, na maghugas ng kamay. Pero yung syempre yung paghuhugas ng kamay, sinasabi nila depende rin yan sa kung gaano ka tagal, di ba? Ano ba yung tagal dapat ng paghuhugas ng kamay? May mga nagsasabi, 2 happy birthday ang kailangan mong tapusin na kanta. Tama ba yon? Ang recommended natin na duration o tagal ng paghugas ng kamay is actually at least 20 seconds, no, of scrubbing with soap and water. So approximately yung mga 1 to 2 na happy birthday. Ayun. Tama naman yun. Ayun, tama pala. Ano mga sakit po yung kadalasan nakukuha sa maruming kamay? Yung mga respiratory tract infections natin, no, or influenza-like infections, pwede rin yung mga diarrhea, and of course, other communicable diseases pa, which can lead to other diseases and stunting and mga complications. Lahat yan natatransfer sa hindi maayos or sa lack of hand hygiene or hand washing. Paano nga, nabanggit nyo, walang infrastructure, kulang, walang tubig. So yung iba talagang ka-alcohol na yung ginagamit. Gaano ba kasapat na alternatibo yung alcohol? Totoo yan, no? And kaya natin in-advocate na dapat mayroon ng infrastructure and ng facilities para palaging may supply ng sabon at tubig para makapaghugas ng kamay yung mga tao. Pero in cases or in situations na wala nito or hindi available ang sabon at tubig, sinasabi naman natin na mainam na alternatibo din naman ang alcohol-based hand sanitizers. Okay. Kasi napapatay pa rin naman ito ang mga germs sa kamay natin. Pero ma'am, meron ba kayong ginawang pag-aaral sa inyo pong grupo in terms of yung mga areas, sabi nga natin, di ba, sa mga maraming lugar dito sa bansa, wala talagang enough supply ng tubig eh. Baka makakatulong din yun kung may datos po kayo. Yes, well, tumingin kami kung ilan yung mga communities, no, kung ano-ano yung mga communities na medyo low resource or hirap sila sa supply nga po ng tubig, kaya hirap din sila to be able to do the hand washing habit. Wala lang sa akin yung eksaktong datos ngayon, pero meron ito sa aming mga pag-aaral at sinusubukan namin itong i-address sa mga iba't ibang hakbang na ginagawa namin para sa pagpapatuloy ng hand washing initiatives. Alright, maraming pong salamat sa inyong oras na ibinigay sa amin, Ms. Andrea Liasen ng Health Promotion Bureau ng Department of Health. Thank you. Maraming salamat din po. Balita Ko, may tututukan kayo tuwing 10:30 a.m. sa GTV. Alamin ang mahahalagang balita at impormasyong dapat niyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube.